Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, no? Ito po, no? At ito nga po mga ka-review, no? Ito po yung ating pasadahan, no? Mula po kay Boss Balita TV, yan. Amerika niratrat na kalaban ng Israel, no? Bagsik ng Iron Dome, pinakita, natakot na Lebanon at Iran. Nako, pati Lebanon at Iran, no? Mga ka-review pala, natakot na. So yan mga ka-review, bago po natin simulan yan, kung bago ka pala at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At huwag din pong kalimutan i-subscribe si Boss Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. At palike na rin po. Eto mga ka-review, ilalike po natin. No? Yan, alright. At ito na nga mga ka-review, huwag na po natin patigalin. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon. At tingnan po natin kung talagang niratrat nga po ba talaga ng kalaban ng Amerika yung Palestine, no, yung kalaban ng Israel, no, at ipinakita rin daw yung bagsik ng Iron Dome. Yan mga ka-review, eto na, panoorin po natin. Simulan po natin sa simula. Eto na. Gera ng Israel at Palestinian, nagbantang raratratin ng Estados Unidos kapag hindi pa itinigil ng Hamas. Base sa balitang kumakalat, planong isabotahe ng Palestinian ang napipintong pagkakasundo ng Israel sa Saudi Arabia. Ito'y matapos ideklara ni PM Netanyahu ang peace deal sa Saudi Arabia. Ayon sa intelligence ng Amerika, tama ang pinangangambahan ng Estados Unidos na Iran at Lebanon ang nasa likod ng pag-atake ng Hamas, kaya hindi nakakapagtakang di nasalag ng Iron Dome. So yun pala mga ka-review, ano? Sinasabi po dito sa kanyang balita na yung Lebanon at saka Iran yung nasa likod ng Hamas. Kaya malakas ang loob na makipaggera dito sa Israel, no, mga ka-review. Yun pala yun. Nako, talagang medyo magulo rin talaga, no, yung Lebanon at saka Iran, no, mga ka-review natin. Ng Israel ang 5,000 ratrat ng missile ng Hamas. Ito'y sa kabila ng pagiging kilala sa secret weapon bilang numero 1 sa depensa. Kaya bilang warning ng Amerika, pinalapit na nila ang kanilang barko at di mapilang na fighter jet para tapusin ang Hamas. Ipapadala ng Estados Unidos ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group sa Eastern Mediterranean. So yung nangyayari dito mga ka-review, para rin yung para rin sa atin, Pilipinas at saka yung China. Yung ibang bansa mga ka-review gaya ng US at saka iba pang may binalitang iba pang bansa na kumakampi sa Israel, no, mga ka-review natin. So ganun din sa atin, no, mga ka-review natin, no, na kinakampihan din tayo ng iba't ibang bansa. So ibig sabihin mga ka-review natin, hindi naman natin masabi na ganun talaga, opinion lang natin ito mga ka-review natin, no, na posible na ang may kasalanan talaga dito yung mga nasa Palestine, no, mga Hamas, mga ka-review. At yung Israel dito, yung nasa good side, no, mga ka-review natin. Kasi kung di ba, bakit ka naman kakampihan ng mga ibang bansa kung wala ka sa mabuting, di ba, mabuting side, di ba? Hindi maganda yung mo intention, di ba, mga ka-review natin. So yun pala yun, pero ganun pa man mga ka-review, gaya rin ng China, may kumakampi pa rin. Kahit pa ganun yung pag-uugali ng China, may mga bansang kumakampi pa rin sa kanila. So ganito talaga yung nangyayari sa Israel ngayon, no?
Mediterranean malapit sa Israel. Ito ay matapos ipahayag ni United States President Joe Biden ang suporta ng bansa sa Israel matapos ang ginawang pag-atake dito ng Palestinian terrorist group na Hamas. Malapit na rin ang pagdating ng iba't ibang US Navy aircraft gaya ng US Air Force F-35, F-15, F-16 at A-10 fighter aircraft squadrons sa rehiyon. Naniniwala naman si US Secretary of State Anthony Blinken na maaaring ang layo ng Hamas sa paglusob sa Israel ay upang pigilin ang pakikipagkasundo nito sa Saudi Arabia at iba pang bansa. Noong nakaraang buwan ay nabanggit ni Israel President Benjamin Netanyahu na posibleng magkasundo na ang Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, bukod sa pagharang ng kasunduan ng Israel sa ibang bansa, ang ginawang paglusob ay bunga ng panganib sa Al-Aqsa Mosque at ang patuloy na pagharang ng Israel sa Gaza. Samantala, wala pang nakikitang pruweba ang Estados Unidos na sangkot ang Iran sa pinakahuling paglusob, bagamat may matagal na ugnayan na ang Iran at Hamas. Magpapadala ang Estados Unidos ng mga military ship at aircraft malapit sa Israel bilang suporta sa gitna ng pag-atake ng Hamas militant group. Ayon sa Estados Unidos, maaring ang panibagong pag-atake ng Hamas ay layong pigilan ang posibleng ugnayan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Defense Secretary Lloyd Austin, magpapadala rin sila ng mga ammunition sa Israel, gayon din ang mga fighter jets. Nauna nang tiniyak ni US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapadala sila ng karagdagang pwersa para sa Israeli Defense Forces sa pakikipag-usa o pakikipagsagupaan sa mga Palestinian. Supply ng tubig, pagkain, kuryente at gas na kinakailangan sa araw-araw ng mga residente ng Gaza ang hinaharang ng Israel sa total blockade nito sa lugar. Tinatayang nasa 2.3 milyon na tao ang nakatira dito na isa sa pinaka-densely populated na lugar sa mundo. So yun nga po no, mga ka-review natin no, na pag mga ganito pong nangyayari na gera, unang-una po mahirap po talaga ang pagkain, tubig at saka yung mga primary needs natin no, mga ka-review natin. So, di ba, na-imagine ko lang, ito, opinion lang ito mga ka-review natin na, na-imagine ko lang yung, di ba, dahil nga mayroon tayong girian dito sa West Philippines wag sanang mangyari yung iniisip kong digmaan at wag sana mangyari yan mga ka-review kasi mahirap po. O isipin nyo po dito dito sa Israel, nahihirapan na po sila sa pagkain, tubig, gas, no? Para sa mobilization. So, yan mga ka-review natin. Kung iisipin natin, di ba? Kung ilalagay natin yung sarili natin doon sa Israel, o di ba napakahirap po. Kaya kung pwede lang may ma-resolve pa itong problema natin sa China sa mapayapang paraan. Isa na po gawan po nila ng paraan kasi napakahirap po. Dito pa nga lang po na-imagine ko na makareview. Talagang gutom po ang abutin natin dito, no? Kasi tingnan nyo, kailangan talaga ng pagkain, tubig, di ba? Napakahirap po. Nagsimula ang Israeli blockade sa Gaza noong June 2007 kung saan kontrolado nito ang airspace, territorial waters pati na rin ang 2 sa 3 border crossing points ng Hamas-run area. Ayon kay Israel Chief Military Spokesperson Daniel Hagari, kontrolado nito ang communities at nagkaroon ng mga isolated incidents kahapon. Subalit maaari pa rin aniyang mayroong mga terorista sa rehiyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagsisikap ng mga otoridad na malaman kung ilang sibilyan at sundalo ang kinuha ng mga mandirigma ng Hamas sa gitna ng kaguluhan at dinala pabalik ng Gaza. Nagpahayag na rin ng pakikiramay at suporta ng ilang bansa sa Israel, kabilang narito ang bansang Pilipinas, USA, Canada at marami pang iba. Ngayon naman sa Philippine Embassy sa Jordan, 25 Pilipino na nasa Gaza ang humiling na makauwi na sa Pilipinas. Samantala, inanunsyo ng Israel ang complete siege sa Gaza Strip at puputulin na nila ang supply ng kuryente, tubig at pagkain at langis sa Gaza. Batay naman sa ulat ng GMA News Online, nagbanta ang grupong Hamas na ang mga tinukot kung maglulusad ng airstrike ang Israeli ng walang paunang babala sa Gaza. Tuloy na Nako po, yun lang ang problema mga ka-review kasi meron silang diba? Meron po silang mga na host page yun mga ka-review, diba?
Saan na yun? Di ba mga ka-review? So, mahirap din kasi, di ba? Kailangan pa palang ipaalam sa kanila. Kung, di ba, mag-aano ng tubig. So, medyo mahirapan talaga dito yung Israel. Ang mga tinukot kung maglulunsad ng airstrike ang Israeli ng walang paunang babala sa Gaza. Kailangan pa lang babala Ang pa. kaligtasan ng mga Pilipinong naipit sa gera sa pagitan ng Israel at Palestine. Paano yun mga ka-review? Kung for example, di ba, mag-airstrike yung Israel. Kailangan pa nilang sabihan. Ipapaalam pa muna nila bago nila gawin, di ba? So, makapag-prepare yung Pero hindi naman siguro tanga ang Israel para gawin yun, di ba? Siguro, i-rescue muna nila yung mga yung mga nandun, di ba? Sa kanila. Then, saka na umatake ng Pero, hindi natin alam, di ba? Kung tupakin din yung presidente ng di ba? Presidente ba? Prime Minister. Yung presidente or prime minister ng Israel, kung tupakin din, sakripisyo na lang ba? Paano kung ibang yun? Ibang lahi. No? Hindi mga Israeli, mga ka-review. Example, mga Pilipino. Hindi naman papayag yung Pilipinas na ganun na lang. Kailangan talaga ng matinding pag-iisip dito. Talaga, napapaisip ulit tayo, mga ka-review. Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa caregiver sa Israel na si Marisa Benting, nasaksihan nila ang pamulong Israeli na kanyang inaalagaan. Hindi naman niya nakuha ang employer dahil o para dalhin sa bomb shelter dahil kailangan niyang sagipin ang sarili at ang kanyang ang isang lolang employer. Pansamantala silang tumutuloy kasamang iba pang caregiver sa isang shelter sa hilagang bahagi ng Israel. Sinabi naman ng OFW na si Laika Heladulia na inabisuhan na sila ng gobyerno ng Israel na manatili sa bahay at ilak ang mga pinto. Pinayuhan din sila na hanggang maaari huwag nang lumabas ng bahay sa gitna ng pag-atake ng grupong Hamas. Grabe po yung kaba. Sobra yung grabe. Hindi ko ma-explain kasi first time naiiyak pa din ako. Nasaksihan niya kung paano ng Hamas ang inaalagaan po niyang nakatatandang lalaki sa common area ng housing facility sa kibbutz. Grabe talaga yung Hamas. Katabi lamang po ng porter ng Israel at Gaza Tingnan Strip. nyo. Nakita ko mismo si Lolo nagbabala, nanonood ng TV. Grabe. Bigla na lang nagpuputukan sa upuan ni Lolo. Doon mismo yung tumama yung mga bala. As in, rat-rat talaga sobra. Si Lolo tumayo pa siya. Tapos nung pagtayo niya, wala bumagsak uli siya. Umano niyang kunin ang binarel na employer, kinailangan niyang sagipin ang sarili at ang isa pang lolang employer at nagtago sila sa isang bomb shelter. Kami ni Lola dun sa loob, talagang nagyakapan kami kasi akala ko papasukin kami. Pero katapusan ko na. Grabe, nakakakilabot mga ka-review. Pinakalibutan ako sa sinasabi ni atin mga ka-review. Parang, di ba? Nai-imagine mo rin na nandun ka mga ka-review, di ba? So, talagang grabe po talaga. No? Ingat-ingat po kayo dyan. Mga natin yan, no? Kasi talagang matindi rin Matindi rin itong Hamas. Salamat pa din. At kinigigan yung panalangin namin. Po ng Pilipinang caregiver sa Israel na si Marisa Benting. Kanya-kanyang tago rin sa mga bomb shelter. Ang iba pang mga Pinay caregiver kasunod ng inilunsad na airstrike ng Hamas. Isa-isa na po kaming pinupuntahan ng pinaka-head ng kibbutz namin na may darating na bomba. Maya pa ay kumatok sa bomb shelter na nagpakilalang mga sundalo po ng Israel. Since hindi po kami sure at wala din naman po announcement sa mga group chat lalo na po dun sa kibbutz namin, kahit ano pong katok ang ginawa nila, hindi po kami sumagot, hindi rin po namin binuksan. Baka pagbukas mo, Hamas pala. Oo nga. Inig po ng Pinay caregiver ng Israel o sa Israel na si Sally Bakadini. Sinabi pa ng isang OFW na hindi sila iniwan ng mga sundalong Israeli. Sabi nila, okay lang kami. Kayo, hindi po sila tumitigil sa pagkatok. Tapos binuksan namin ni Lola. Yung buksan na natin kako kay Lola. Pagbukas po namin, talagang mga sundalo po sila. Ng Pinoy caregiver na si Rublin Noga.
Buti na lang po't mga sundalo ng Israel, no, mga karibyo, at hindi Hamas. Nak talaga. Matapos matiyak na walang naiwan o nagtatagong Hamas sa kanilang housing facility, ibinyay po yung mga OFW kasama po ang kanilang Israeli employer sa hilagang bahagi ng Israel sa Mishmar, Haemek. Simula nang tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan sa gitna ng gera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Batay sa ulat ng Reuters, hanggang 4% ang itinaas ng presyo ng kada bariles ng langis sa international market. Kaugnay nito, bubuna ang DTI, ang team ng DTI o Department of Trade and Industry na tututok sa posibleng epekto ng gera sa presyo ng mga produkto sa Pilipinas. Ayon kay DTI Undersecretary Kim Lukin, alamin nila kung ano ang mga produkto at gaano karami ang inaangkat at tinululuwas ng Pilipinas sa Israel. Sa impormasyon ng Israel Ministry of Economy and Industry, kabilang sa mga pangunahing produkto na inululuwas ng Israel sa Pilipinas ay machinery at electronic equipment, transportation equipment, base metal, chemical products at agricultural products. Ang Pilipinas. So yun mga karibyo natin, no, talagang Israel lang po at Palestine ang may problema, pero buong mundo po ang apektado, no? Oh. Kasi nga po may mga produkto, ba? Kaya na nga po, yung langis mga karibyo, yung ano, yung, di ba? Oh. Eh di, ano ngayon? Tataas na naman yung presyo ng mga gas. Nako naman, talaga, At hindi lang yun, at saka di ba, may mga produkto rin na sinasabi nga kanina, which is na magtataasan. So, be prepared po tayo, no, mga ka-review natin. So, isipin nyo na lang mga ka-review, for example, China, Pilipinas, nagigera mga ka-review natin, no. So, talagang apektado po yung ekonomiya. Kasi, halos lahat ng mga produkto ng Pilipinas, di ba, ay may made in China. Hindi lang po Pilipinas, marami pa pong mga ibang bansa na umaangkat talaga sa China. So ngayon, kung mapuputol yan, sino ang kawawa? Edi China. Diba? Kasi sa kanila nagmumula eh. Talagang malaking dagok yan sa kanila. Kaya dapat isipin din ng China, diba? Na kung ano maging resulta, kung talagang ipagpapatuloy nila itong kanilang ginagawang pang-aangkin, no, sa mga teritoryo. Pasensya na po kayo mga ka-review natin kung palagi kong na sa China at saka Pilipinas yung nangyayari sa Israel na ko-compare mga ka-review kasi ganun talaga eh. Ganun po yung mangyayari kapag nagpatuloy po yung China sa pagiging agresibo sa pang-aangkin ng mga iba't ibang teritoryo ng kanyang mga kapitbahay, di ba mga ka-review natin? Well, anyway mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito, no? Marami pa pala tayong mga kababayang OFW, mga ka-review natin, no? Yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At huwag pong kalimutan mga ka-review natin, i-subscribe na po si Boss Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Alright? Maraming salamat po.